Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Love channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are 9,101 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. God bless you all. Ang pag-usapan po natin today ay dyan sa Caloocan City, no? Tatakbo po no? Tatakbo po ito si dating senador, no? Dating senador Antonio Trillanes, okay? Kaya lang paano po siya mananalo kung ang mga kakampi naman pala niya ay mga talunan, no? Mga talunan ng mga kakampi ni Trillanes. Kaya pala kumampi pala guys si Ray Malonzo kay Trillanes dahil ang anak niya ay katandem pala ni Trillanes, si PJ Malonzo. Yan. Okay, pero kilalanin po muna natin kung sino po si PJ Malonzo, no? Ito, dati pong konsihal ito, si PJ Malonzo. Ito po ay anak ng dating mayor Ray Malonzo at talaga ay kakandidato po uli siya bilang vice mayor, no? Ng Caloocan City at nag-file po siya ng candidacy niya, ng COC niya, dyan sa SM City Grand Central, ngayong linggo lang na ito, no? Siya ay magiging running mate, Vice Mayor ni former Senator Antonio Trillanes IV. Si Trillanes po ay tatakbo bilang Chief Executive, no? Or Mayor dyan sa Caloocan City. Naku po, alam niyo po ba, yan si PJ Malonzo ay dati nga naging konsihal at tumakbo noong 2022 bilang Vice Mayor, kaya nga lang po ay natalo. Okay? Tapos dati pa yata, if I'm not mistaken, tumakbo ba itong congressman? Natalo din po. Ang kanyang ama ay natalo din po. No? Ilang beses po yan na bumalik, no? Na nagtangkang bumalik na bilang mayor ng Caloocan City, ngunit natalo po yan si Ray Malonzo. Okay? Si Irise po, no, hindi ko alam po kung kakampi ni Trillanes si Irise, ngunit lagi po rin pong natatalo yan si Irise, no? Si Echeverry, hindi ko lang alam po kung kakampi ni Trillanes si Echeverry. Ngunit si Echeverry po ay laging natatalo din po dyan sa Caloocan City. No? Si Ray Malonzo hindi lang po tumakbo ilang beses na mayor at natalo, kundi congressman din po dyan sa 1st District, natalo din po. Ngayon, sino po? Di po ba si Trillanes ay laging talunan din? No? Laging talunan, tumakbo bilang Vice Presidente ng Pilipinas, ngunit natalo, ay tumakbo ito bilang Senador ng Pilipinas last 2022 election. Ngunit alam niyo po ba, pang ilan po si Trillanes? Pang 21 lang po. No? Hindi po pang 24 ang hindi po 24 ang ini-elect na senador, kundi 12 lang po. No? Ngayon, si Trillanes ay tumakbo noong 2022, natalo at ito ay pang 21 pang 21 na nanalo. Pang 21 sa eleksyon na yan. So talong-talo po, no? Ngayon, tatakbo po sila bilang local executive, talong-talo din po yan. So, sigurado na po tayo dyan na matatalo po si Trillanes. Okay? Matatalo po. Alam niyo po ba bakit matatalo? Dahil wala po sa focus si dating Senador Antonio Trillanes at parang tilabagang hindi seryoso sa eleksyon 2025. Hindi naman po natin sinasabi na hindi po magaling na tao din yan, no? Siguro maayos din yan. Pero, ang sinasabi lang po natin, hindi po siya focus. Mas focus po ang mayor ng Caloocan City na si Malapitan. Kaya po nga, sinasabi natin, i-elect po natin ang Malapitan at hindi po ang Trillanes dahil po sa kaseryosohan. Hindi po seryoso si dating Senador Antonio Trillanes na sa pagtakbo niya bilang mayor. Alam niyo po bakit? Dahil po, napaka-focus niya pa rin po sa national politics, no? Tinitira niya si Leni Robredo, tinitira niya si Sara Duterte, tinitira niya si Bongbong Marcos, tinitira niya si sino pa? Di ba? Kahit sino tinitira niya no? Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Bato de la Rosa, Bongo, lahat po yan tinitira niya. Bakit naman po
bakit titirahin? Ngayon, ang mga kakampi niya pa, mga talunan, di ba? Alam niyo po ba, ang sikreto, isang sikreto ng pagkapanalo ng isang mayor ay mga kakampi niya ay mga incumbent o kaya mga nananalo na o kaya sikat naman, no? Parang Duterte, di ba? Ang mga Duterte po, wala pang talo yan, no, sa kanilang buhay. Okay? So malamang sa malamang, kung ano, baka ngayon matalo, pero ibig sabihin, talagang umaano sila na sila ay nananalo. Okay? Ito po ba, si dati Senador Trillanes, kung ako sa kanya, kung ako, nag-umpisa muna ako konsihal ng Caloocan City. Okay? At pag naging konsihal ka na, naging malapit ka na sa mga tao, tumakbo ka naman bilang vice mayor. No? Pagkatapos no, pag nanalo ka bilang vice mayor, tumakbo kang mayor. Doon po nag-uumpisa ang lahat. Hindi po mayor agad. Pero at the same time, magme-mayor ka nga, nagtatakbo ka nga mayor, pero yung utak at damdamin mo ay nasa national, wala din. No? At saka, tinitira mo mga Duterte. Di mo ba alam, marami pong Duterte fanatics dyan, marami pong DDS dyan sa Caloocan City. Di ba? Tinitira mo Bongo de la Rosa. Hindi mo ba alam na nananalo din sila ng mga panahon dyan sa Caloocan City at talaga namang dinadala sila ng mga local executives dyan. Di ba? O tinitira mo ang Leni Robredo, wala ka nang mapapala dyan. Tinitira mo ang malapitan. Hindi mo ba alam na sila ang mga malapitan ang nagpalago ng ekonomiya ng Caloocan City. Dati, bulok na bulok yan sa pamamahala ng mga iba't ibang mayor, including Ray Malonzo. Di ba? Di wala na, as in wala na talaga. No? Talaga, tapos siyempre, ini-expect ng mga tao na talagang wala, hindi mo itutuloy ang mga magagandang proyekto ng Caloocan City dahil kalaban nga yan. Di ba? Kaya ganyan po kasi ang mga, hindi ko po alam kung methodology ba nila yan, hindi ko alam kung may mga sistema magganyan, pero ang alam ko ay talagang gagawin niya yan. Kalaban, ganyan ang politika. No? Kaya nga po ang mga tao, hanggat maaari, ay may continuity tayo. No? May continuity. Kasi kung walang continuity, ay talaga namang wala ang mga paghihirap ng mamamayan. Di ba? At ng mga liderato, except otherwise, talagang sobrang corrupt niyan at walang sistema, ay talagang palitan dapat. Katulad yan sa Maynila, di ba? Yun po ang sinasabi natin. Okay, sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.